Isang mapagpalang gabi sa inyo lahat niyan, ating mga kapatiran dyan po sa MIBC. Maraming salamat po sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. At ako'y narito sa Cyprus at nais ko po na magbahagi sa atin ngayon sa aklat po ng Romans chapter 13 verse 11. Romans 13 verse 11, ang sabi ng Bible, "And that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believe." Nais ko po magbigay ng mensahe sa may pamagat na po, knowing the time. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, may lumalapit, dumudulog sa iyo ng may buong pagpapakumbaba, may buong pagpapasalamat na kami po'y muling makakapanambahan, muling makapakikinig na yung salita, at yung lingkod ay muling makapagbabahagi sa mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon na ngayon ay nagtitipon. Hiling ko po, Panginoon, bigyan mo kami ng malinis na puso at kaisipan na nakatuon sa iyo. At langin namin, dakilang Diyos, samahan mo kami, pagpalain mo po kami ngayong oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Knowing the time. Sinasabi nga daw po sa ilang mga siglo na mga nakalipas, para malaman mo ang panahon was a sundial. Ibig sabihin, yung pagsikat ng araw sa paglubog ng araw. Tapos lumabas ang mga kalendaryo na andyan yung Gregorian calendar, Julian calendar, and then pagkatapos ay nagkaroon ng mga orasan o yung clocks, and it became common until now. So we have ibig sabihin, we have less excuse than ever. Noon, para malaman mo ang panahon, aantayin mo yung sikat ng araw sa paglubog ng araw. Okay? At sa pagsikat muli ng araw, yan ay 24 hours. So, pag gusto mo sukatin ng malaman kung ang buwan mula sa pagsikat ng bagong buwan hanggang sa kabilugan ng buwan, ay ibig sabihin 1 month. So ngayon, napakadali na lang na malaman ang panahon, ang oras. Ating kadalasan na tinitingnan ang oras kapag tayo nagtatrabaho, if we're working, tinitingnan natin yung oras ng pasok natin, at pagkatapos tinitingnan din natin yung oras ng paglabas natin. Okay? And count yung ating mga orasan, ng ating mga kalendaryo ay nagsasabi sa atin ng kaparehong bagay. Ano po yun? That time. So, ito yung inaantay ng bawat isa. The end of the year is almost here. Malapit na ho. At ilang araw na lang, Kapaskuhan na. At pagkatapos ilang araw na rin lang, magtatapos na naman ulit ang taon. We are about to say goodbye to 2025. Although sabihin natin, Pastor, malayo pa. But we are just preparing ourselves for holidays. We're preparing ourselves for a new year, Christmas time, Christmas season, and the end of the year. Now, nakita natin na may sa ibang mga panahon kagaya dito ay meron tinatawag na saving time. May even sa Amerika, may saving time. Ang oras ay nag-a-adjust ng isang oras pabalik, meaning to say, humahaba. Opo, mas yung distansya kagaya dito, dyan sa Pilipinas, na dating 5 oras, pero ngayon ay naging 6 na oras na ang advance natin dyan sa Pinas. So kaya makikita natin ho na ang panahon ay mabilis na natatapos. Ang panahon ay lumilipas. Ang oras ay napakabilis ng panahon. At yung ating pagtatalaga ng ating mga buhay at ng ating mga panahon sa Panginoon, parang tila ba laging na lamang inaantay yung panahon at ang tamang kapanahonan.
Pero yung bang ating oras ay maaring umaatras o maaring a-advance? Hindi rin ho pwede. Dahil hindi rin ho pwedeng tumigil ang oras. Sapagkat nangyari lamang po yon sa Bible during the time ni na Joshua that the sun stood still, huminto yung araw, huminto yung oras para sa kanilang pakikipaglaban upang sila magtagumpay sa kanilang pakikipaglaban. Sabi nga po, we may have less sunlight in the evening, but we still have the same 24 hours, 1,440 minutes, and 86,400 seconds. Rich or poor, old or young, no more, no less. Kaya una sa lahat, sa pag-aaral natin dito, ang sabi ng banal na kasulatan, and that knowing the time, first of all, reminds us of our responsibilities. Ito'y nagpapaalala sa atin ng ating mga responsibilidad. Sabi ng Aklat ng Awit, Kapitulo 10, talatang 12, Psalm 90 verse 12, Lord, teach us to number our days that we may apply our hearts wisdom. We all live, tayo lahat nabubuhay in various time zones. Ibig sabihin, sa bawat mga lugar, merong mga time zone. Dito, European time zone. Sa Asian, iba pa rin yung time zone. Sa Pilipinas and the Pacific time, iba pa rin ang time zone. Sa Amerika, iba pa rin ang time zone. I have only 1 minute, only 60 seconds in it. At kapag hinahanap natin ito, if we're going to seek it, didn't choose it, hindi natin pwedeng piliin na, well, dito lang ako dapat sa panahon na ito. And then, kasi lumilipas ho yung panahon. Meaning to say, na time is running fast, napakalipas ng pagdaan ng panahon. Kaya nga ho, nakikita nyo na dati ay kasi simula pa lamang ng taon, pero ngayon ay halos malapit na ulit yung pagtapos ng taon. So ito'y nagpapaalala sa atin ng ating mga tungkulin, ng ating mga responsibilities. Kaya sabi ng Bible, teach us to number our days that we may apply our hearts wisdom. May magawa namin kung ano yung nasa isip namin, nasa puso natin na dapat natin gawin. So, ang kaligtasan ay ang pagdating ng Panginoon. Ang kaligtasan ay tiyak. Ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. There are 3 tenses. Justification, yung tinatawag na the penalty has been lifted and we are being justified, we are being free from sin. And then sanctifications, that is about power, kapangyarihan, na siyang nag-separate sa atin, naghiwalay sa atin mula sa kaparusahan ng kasalanan. And then the glorification, which is no more presence of sin. Wala nang presensya ng kasalanan at purot kaluwalhatian at kapurihan lahat sa Panginoon. We had better. Ang ganda ho ng talagang naranasan nating buhay sa Panginoon. Ang mabuti ang ginawa ng Diyos at mabuti ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Binibigyan tayo ng mahabang panahon para tayo mabuhay, para paalalahanan tayo na meron tayong responsibilidad. Sa mga hindi mananampalataya, God is giving them more time to live so that they would know, they would realize that they are sinner and they need a Savior for them to be saved. Kasi kapag lumilipas ang panahon, kapag hindi nakilala ng mga tao ang Panginoong Kristo, sila'y magsasuffer ng kaparusahan ng kanilang mga kasalanan. At anong responsibilidad natin? What is our responsibility sa panahon na ito? Ang ating responsibility na sabi ng Bible, redeeming the time because the days are evil. Sabi ng Ephesians chapter 5, verse 16. So ating samantalahin ang panahon sapagkat ang araw ay sumasama. Kaya makikita natin yung napakaraming mga pangyayari sa mga kapanahon na natin. Ilang bagyo ang dumaan sa ating bansa, ilang lindol ang naranasan ng ating mga kababayan, at ilang sakuna, ilang trahedya. Ngayon, nagkaroon ng malawakang sunog sa Hong Kong.
Saan pa kaya? Ano pa kaya mangyayari sa buong mundo? At paano pa kaya marirealize ng tao na kung wala si Kristo sa kanilang buhay, ay mapapahamak silang lahat. Maliban lamang na ang Panginoon ay makilala at sampalatayanan sa kanilang buhay bilang Panginoon. Pero paano nila makikilala? Sa pamamagitan natin na nakakilala. Ang ating responsibilidad ay isabihin sa kanila ang kaligtasan ng mabuting balita ng Panginoong Kristo para maranasan nila yung pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan at yung paghiwalay sa kanila ng Diyos mula sa kapahamakan ng kaparusahan ng kasalanan at pagbibigay ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Kaya makita natin na ang Biblia ay maraming binabanggit, maraming tinuturo sa atin. Okay? So, ang dami pong talata na nagsasabing unawain natin ang panahon and to know what we ought to do. And we should as well. Kagaya ng 1 Thessalonians 5 and 6. Ephesians chapter 5 verse 8. Yung mga talata And then, kaya yung even in the Old Testament, they are being warned of the time. Alala ko si Queen Esther. Sabi niya, for such a time as this, sa mga panahong ito, be aware, knowing the time. And then sabi nga ng verse 11, knowing the time, ito ang sabi ng Bible, not only be aware, we need to be awake. Kailangan magising na tayo, awake out of sleep. Sabi ng verse 11 sa ikalawang bahagi, awake out of sleep. Baka tayo'y tutulog pa, baka tayo'y hindi pa namumulat sa katotohanan, baka hindi pa natin nakikita kung ano yung talagang sitwasyon at nangyayari at kailangan nating gumalaw, kailangan nating kumilos, kailangan nating gawin kung ano ang dapat nating gawin. And then be armed. Be aware, be awake, be armed. Sabi ng verse 12, put on. The night is far spent, the day is at hand. Let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Put on the armor of light. That means we need to be prepared. We need to be equipped. Kasi araw-araw ng buhay, merong battle. We battle against spiritual wickedness. We battle against the world. Tayo nakikipaglaban sa mga tukso ng buhay, nakikipaglaban tayo sa kaway ng sanlibutan, nakikipaglaban tayo sa kasalanan, nakikipaglaban tayo sa gawa ng kaaway. Kundi dapat maging aware tayo, maging magising tayo, and then we must be equipped, that means be armed. And then sabi nga ng verse 12 na binasa natin, and be advancing. That means let us walk, sabi ng verse 13 and verse 14, let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying. Sabi verse 14, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh to fulfill the lust thereof. So it reminds us of our responsibility. Secondly, it rouses us from our inactivities. Rouses us from our inactivities. Kaya napakalaga na maintindihan natin ang mga panahon at kapanahonan natin ngayon na ang Diyos ay nag-aantay, ang Diyos ay nananawagan, ang Diyos ay naghahanap sa atin na tayo ay gumawa, tayo ay kumilos, that we need to participate in the work of the Lord, and we need to pray, we need to participate, and we need to perform. Hindi lang tayo limitado sa pananalangin. Dapat tayo rin ay may bahagi. At tayo din ay dapat gumagawa at gumaganap. So it rouses us from our inactivities. It reminds us of our responsibilities. Secondly, it rouses us from our inactivities. And then number 3, it rebukes us in our priorities. Rebukes us in our priorities. Sabi ng verse 14, ang sabi ng Bible, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Time, sabi nga daw po, time is very precious commodity.
filled with passing opportunity. May mga oportunidad na maaring hindi na dadaan sa atin. Okay? Naalala ko, naglalakad ako everyday, naglalakad ako dito. Meron akong dalang gospel tracts. May namit akong Pilipino. Okay? And then, binigyan ko siya ng tracts. Ang pagkakamali ko, hindi ko natanong ang pangalan niya, hindi ko siya nakausap, hindi ko nasabi sa kanya na, well, tanggapin mo si Jesus at umattend ka sa church dito. And then, pagkatapos niyan, hindi ko na siya, dumadaan ako lagi doon, sa dinadaan ako, nakaupo lang siya doon, hindi ko na siya nadaanan pa. But I hope and I wish to God na yung tracts na naibigay ko sa kanya ay nabasa niya at naunawaan niya. Alam niyo, minsan dumadaan yung opportunity sa ating buhay na hindi natin kayang balikan muli. Kaya kapag dumaan yung opportunity natin, alamin natin kung ano ang ating priority, alamin natin kung ano yung dapat nating responsibility, alamin natin kung ano yung ating dapat gawin. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 17. 1 Peter chapter 1 verse 17, kung meron kayong mga Bible, tingnan po ninyo. Time is very precious commodity. Kaya dito, ang mga tao nagtatrabaho, binabayaran sila sa kanilang oras. Sa ibang bansa, ang mga tao, lalo sa Amerika, binabayaran ang mga tao sa kanilang oras ng kanilang pagtatrabaho. Kaya para sa kanila, sabi nga, tinatawag nilang time is gold. Totoo po yun. Time is gold. Pero sa ating mga Kristiyano, napakahalaga din ho na maintindihan natin na sa ating panahong ito, isang araw ito'y lulipas at gusto nating gumawa, hindi na natin gagawa. Ang sabi ng Bible, habang araw, and let us work because the night cometh when no man can work. Dito po sa 1 Peter chapter 1, verse 17, ang sabi ng Bible, for he received from God the Father honor and glory when there came such a voice to him from the excellent glory, this is my beloved Son, of whom I am... sorry po. Well, please, mali pala yung nabasa ko. Sabi ko, kaya, pasensya na po. Medyo, sabi ko parang hindi iyon yun to. Okay, ito, 17. And if you call on the Father, who without respect of persons, judgeth to every man according to work, pass the time of your sojourning year in faith. Sabi po, pass the time of your sojourning year in past. Lilipas so yung ating panahon. Pero maraming tao, maraming mga takot, maraming mga pangamba. Opo. Pero God has given us a lot of chances. Maraming panahon, maraming pagkakataon na mapaglingkuran natin siya, makatulong tayo sa iba, at magawa natin kung ano yung dapat nating gawin. Kaya nga po binanggit ko kanina yung Ephesians 5:14 and 16, ang sabi ng Bible, redeem the time. Redeeming the time because the days are evil. Maraming beses na maraming panahon na ating nasasayang. Nasasayang natin sa social media, nasasayang natin sa panonood, pero minsan nakakalimutan natin yung panahon, and this would be a rebuke for each and every one of us na minsan ang dami nating panahon sa maraming bagay, pero yung panahon natin sa Panginoon kung minsan napakaliit lang at napakaikli lang. Aminin po natin mga kapatid na there are times that we could not even pray. We could not even read the Bible. Hindi natin mabasa ang ating Bible, hindi tayo makapag-pray. Well, there are times that we could even neglect yung ating mga family devotions. There are times na nakakalimutan na natin na meron pala tayong responsibility pagdating sa bawat panahong ibinigay sa atin ng Diyos. Pwede ba nating patigilin ng panahon? Hindi.
Kaya ba nating pigilan ng panahon? No, it's not. Nasabi ng Bible, it's high time. It's high time. When the sun is the highest in the sky, kapag nakatirik na yung araw, that is high noon, it speaks of top priority. Ano yung dapat nating sundin? Ano yung dapat nating gawin? How we spend our time reveals our priorities. Paano natin ginugugol yung ating panahon ay tumutukoy sa kung ano yung ating priority. What is your priority? It's your family, it's your work, or reading the Bible, a prayer. And you know, Jesus rebuked his disciples twice about sleeping on the job when they should have been praying. Diba? Maraming beses pinagalitan ng Panginoong Jesus ang kanyang mga alagad. Ang sabi niya, pray that you enter not into temptations. There are times that we are praying for 5 minutes. There are times that we are praying for, less than 1 minute or less than 2 minutes. Okay, ganun lang. Meron akong nakausap at nasyaran na isang matanda. Alam niyo kung gaano siya manalangin? Sa umaga, gigising siya ng 4 o'clock. Sabi nung kanyang caregiver, alam niyo pastor, natatapos yan mag-pray. Gigising niya ng 4 o'clock, matatapos yan 7 o'clock ng umaga. Magbe-breakfast na yan. Pagdating ng tanghali, bago yan mag-lunch, 10 o'clock, matatapos siya ng 1 o'clock, magla-lunch siya ng 1 o'clock. Sipin niyo, gaano siya ka-dedicated mag-pray sa kanilang pananampalataya. Ang dami siyang icons, yung mga larawan ng kanilang mga saints. Opo, kasi yung religion nila dito ay Orthodox, o Greek Orthodox. Marami siyang mga icons. Yung mga saints nila, yung mga pope nila na naging mga santo na. Nananalangin siya dyan. Pagdating ng hapon, sabi niyong kanyang caregiver, mula 6 o'clock ng hapon, matatapos siya ng 8 o'clock ng gabi. Magdi-dinner siya, 8 o'clock ng gabi. At bago yan matulog, sabi niya, 10 o'clock. Sabi niya, matatapos siya ng 12 o'clock. Matutulog yan ng 1 o'clock hanggang 4 o'clock gigising. Mananalangin na naman ulit. Sabi ko, nung nakausap ko siya, alam niyo, hinahangaan ko kayo sa inyong panalangin. Kung paano kayo mag-pray, how dedicated you are. Pero sabi ko, something is missing and something is lacking. Though you are religious, but you don't have relationship with the Lord. Sinare ko sa kanya ang salvation, sinare ko sa kanya about the Lord Jesus Christ. And he was amazed. Namangha siya. At sabi niya, well, ang tanong niya, am I doing these things in vain? Sabi niya, am I doing these things in vain? I told him, yes. Sabi ko sa kanya, yes. Because your prayers cannot reach heaven. And then I explained to him yung Romans Road. Okay? And then afterwards, he believed. He believed. But he did not yet accept Jesus Christ. Ang sabi ko sa kanya, you must come to a point of your life. Religion cannot save you. What you are doing cannot save you. Cannot bring you to heaven. But your relationship to Jesus Christ can give you eternal life. Can bring you to heaven. Oh, yeah. And then sabi ko, can I pray for you? Nagpray kami, nanalangin kami. Siya ay 84 years old na. Nagpray kami. At sabi ko sa kanya, well, kung gusto mong, if you want to accept Jesus Christ in your heart, you open your heart to God. God is listening to us right now. Nakikinig ang Panginoon sa atin. And accept Him as your Lord and Savior of your life. So we prayed. After we prayed, after siyang manalangin, talagang natuwa siya. Iba yung
Parang bigla siyang sumigla, bigla siyang lumakas. Natuwa siya sa akin at sabi niya, thank you so much for praying for me. Thank you so much for praying for me. And then meron siyang skin cancer na sa kanyang head. Meron siyang skin cancer. Sabi ko, well, I pray for you. Uh, God is a God is a healer. Jesus Christ can heal you. Pray kami. So nag-pray kami. And after that, pauwi na kami. Sinamahan niya ako. Sumama siya doon sa car ng isa nating kapatiran. At tuwang-tuwa siya, hinatid niya ako dito sa aking tinutuluyan. Well, mga kapatid, may mga tao na sa mundong ito na napakahabang panahon ang kanilang ginugol. Napakahabang panahon sa relihiyon, napakahabang panahon sa pananalangin. Mahihiya kayo. May mga taong hindi totoo ang pananampalataya, pero pero ginagawa nila yon sa kanilang paniniwala. Tayong tama ang ating pananampalataya at kine-claim natin totoo ang ating pananampalataya, pero hindi natin magawa ang mga bagay na yon. Maraming beses ni-rebuke ni Jesus Christ sa mga alagad at sinasabi niya, how long shall I suffer with you, O ye of little faith? Kayong aliliit ng inyong pananampalataya. Ni-rebuke niya sila sa kanilang pagtulog at sabi nila, pray that you enter not into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ano ang ating priority? Yung ating church? Yung ating work? Yung bang trabaho mas mahalaga sa ating paglilingkod? Yung ating work mas mahalaga sa Panginoon? Mas mahalaga kaysa sa pag-attend ng church? What is your priority? And you should be in the church. If you realize that knowing the time, ang haba ng oras natin para sa panahon natin. But what about how you spend your time for God? How we spend our time for the Lord? Meron isang pastor, tinanong niya yung isang tinatawag niyang Little Johnny. Sabi niya, why are you late for church? And Little Johnny answered, there are 8 of us in the family, but the alarm clock was set for 7. Meaning to say, 8 sila, pang 7 lang. At siya yung ika-7. Thanksgiving reminds us how ungrateful we are. The other 11 months, sa ibang bansa nagse-celebrate lang sa America ng Thanksgiving. Christmas time reminds us of how little we give the rest of the year. It is high time for us. Get over ourselves. Let's go of grudges. Time to stop living in the past. Time to make that phone call. Jeremiah 33:3, call unto me, that is one phone call to heaven. Make things right. It is high time to be awake and get to work for the Most High God. 1 Corinthians 15:34, awake to righteousness and sin, for some have not the knowledge of God. Some have not the knowledge of God. You must make sure your priorities or our priorities are right in the time we have left sa mga panahong ating mga nakakaligtaan at nakakalimutan. Jeremiah 8:20, ang sabi ng Bible, the harvest is past, the summer is saved, and we're not saved. We have to make up today. Bigay tayo ng panahon. Bigyan natin ng panahon ang Diyos. Unawain natin ang panahon. Jesus is coming very near. Palapit na ang Panginoon. How are we preparing ourselves? Magandang gabi po sa inyo lahat. Pagpalainawa tayo ng Panginoon. Aming Ama, salamat po sa iyong salita. Salamat sa panahon. Salamat sa oras. Thank you so much, Lord, for giving us the opportunity once again that we could be able to study your word and have the message from your word. Ang aking hiling, dalangin sa iyo, Panginoon. Samahan mo kami, pagpalain mo kami. Maraming mga opportunity dumadaan sa aming buhay, pero hindi namin nakakamit. Opportunity na para kami makiglingkod.
opportunity para kami makapanambahan, opportunity that we could be in the church, opportunity that we could win souls, opportunity to help others, and to touch people's lives. Dumadaan sa amin ang mga panahon at opportunity na hindi namin nagagawa. And so, Lord Jesus, give us more time. Habang hindi pa kayo dumarating, magkaroon pa namin, magamit pa namin, Panginoon, ng panahon na para kayo mapaglingkuran, mabigyan ng kaluguran, mabigyan ng kapurihan sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. At si Preacher Ryrie mangunguna sa ating prayer time. God bless you all.